Boss, sigurado ka ba dito? Oo, sir. Sure na sure ako dito. Nahukay namin to kaninang madaling araw. Pero kung bibilin mo to, dapat bilhin mo agad dahil nakaabang na rin si Miss Benedicto. Alam mo naman dito, maunang magpadala ng bayad, siya ang magmamayari ng produkto. Hindi uso ang reserba. First come, first serve. Mga sir, mas mabuti pa ho na bumalik na tayo. Masama ang kutob ko dito. Isinumpa ang lugar na ito. Boss Flynn, ano ba itong pinagsasabi nitong kasama mo? Hoy, tanda. Mas matakot ka sa galit ko kapag nasulot na naman sa akin ni Angela ang baol na to. Wow, ang ganda. Kailangan mapunta sa akin to. Dahil tsak na tiba-tiba ako kapag binenta ko to. Sir, relax. Di mo ba alam na uncle ni Miss Benedicto ito si Mang Elio? Lagot ka. Minus pogi points ka ulit. At totoo rin ang sinasabi niya. May usap-usapan na may sumpa daw itong kuweba na ito. Kaya nga walang may lakas loob na pumasok eh. Ha? Ang baul! Ang baul na yan! Kilala ko ang baul na yan! Mahilig ba kayo sa mga lumang bagay? Gaya ng lumang baul, salamin, o kung ano-ano pang antigo. Paano kung sa kabila ng taglay na kagandahan ng isang bagay, may nakatago palang isang lihim? At sa halip na kasiyahan ay takot at panganib ang magiging dala nito sa buhay mo at ng pamilya mo. I-comment mo sa ibaba ang iyong sagot at babasahin namin. At pakinggan at manatili hanggang dulo para malaman kung ano ang hiwagang nakapaloob sa isang baul. 4:00 ng hapon ng Huwebes nang simulan kong isulat ang liham ko. Ako si Angela. Ngayon ay 42 years old na. Masasabi ko na lumaki ako na maayos at komportable ang buhay. I'm a history professor by profession and a part-time artifacts collector. May lahi kaming Chinese and I came from a family of doctors and teachers. Namana ko ang kahiligan ko sa pangongolekta ko ng mga Chinese relics, mga luma at antigong banga, maging mga paintings sa parents ko. Basta kahit anong may kinalaman sa arts, interesado ako. Binibili ko yon at na nagpatibay at nagpalalim sa pananampalataya ko sa Diyos. Narito ang kwento at sabay-sabay nating tunghayan. Excited ka na? Very much, babe. Alam mo naman kung gaano ko hinihintay yung isang to. Na-inlove na agad ako sa kanya unang kita ko pa lang. Baka naman ipagpalit mo na ako sa kanya. Ipagpapalit kita sa baul? Di ko naman yun makakatabi sa gabi. Iba pa rin ang yakap ko, no? Kinuha niya ang kamay ko, saka hinalikan yun. Habang sa isang kamay niya ay nakahawak sa manibela. Landon and I have been dating for almost 3 years. Gaya ko ay isa rin siyang artifacts collector. Pero ang totoong trabaho niya ay isang arkitekto. Nagkakilala kami sa isang expedition sa Egypt. Kasama ko ang uncle at kapatid ko at nakasabay namin siya sa pagpasok sa isang pyramid. We exchanged numbers and socials. Pag-uwi dito sa Pilipinas, nakita kami ulit. Dahil pareho kami ng hilig, agad kaming nakarelate sa isa't isa at nagkasundo. Mula sa pagkakaibigan ay tuluyang nauwi sa seryosong relasyon ang pagsasama namin. Hanggang sa nag-propose siya 6 months ago. At ngayon nga, papalapit na ng papalapit ang kasal namin. Samantala ilang sandali pa ang nakalipas nang makarating na kami sa pupuntahan namin. Matapos itabi ang sasakyan ay agad kaming bumaba ni Landon kung saan kami sinalubong ng uncle ko. Uncle! Hi, Uncle! Kumusta ang biyahe ninyo? Ayos naman po. Inuwi muna namin sa bahay ang mga bagahe bago pumunta dito. Uncle, nakita niyo na? Oo, at tiyak ko na magugustuhan mo. Kaya lang si Dennis, nandun at nag-uhurumintado. Hindi matanggap na naisahan mo na naman siya. Paano naisahan? Hindi ba pinabayaran mo na agad yun? Oo, pinabigay ko kay Uncle. Huwag kang mag-alala.
Kapag gumawa siya ng gulo, nandito naman kami ni Uncle. Hindi ko binigay sa kanya ang bayad. Dahil ang baul na iyon ay ang baul na pag-aari ng lolo Senyo mo. Ang tatay ng Auntie Celia mo. Bigla yung nawala. Mahigit 40 taon na ang nakalilipas. Talaga po? Si Dennis ay ex-boyfriend ko. Bago ko makilala si Landon ay 1 taon na kaming hiwalay. 6 na buwan lang ang tinagal ng relasyon namin dahil hindi ko kinaya ang kayabangan niya. Bukod doon ay wala sa lugar kong magselos. Samantala, umakyat na kaming 3 sa bundok kung saan naroon ang team ni Flynn. Hindi naman ganun kataas ang inakyat namin kaya ilang sandali pa ang lumipas ay narating na namin ang site malapit sa kuweba. Miss Benedicto, finally dumating ka na rin. Pasensya ka na kung na-delay kami ng 1 araw. Naabutan kami ng bagyo. Cancel lahat ng flights. Anyway, sinabi na sa akin ni Uncle, pag-aari daw namin ang baul na yon. Ma'am, baka naman po malulugi ako. Huwag mong sabihin na gusto mong bilhin ko ang bagay na pag-aari naman ng pamilya namin. Pwede na ba namin makita? Sige po, dito tayo sa tent. Oh, nandito na pala ang prinsesa. Ignore him. That's not a good way to greet your ex. Come on, Angela. Para naman tayong walang pinagsamahan. Pwede ba, Dennis? Huwag mo akong simulan ha. Hindi ko rin alam na pag-aari ng pamilya namin tong baul. Ako? Bitter? Hindi ah. Ano bang laban ko doon, di ba? Ma'am, tuloy po kayo. Nang pumasok kami sa barracks, literal na huminto ako pagkakita ko ng baul. Parang nagningning ang mga mata ko nang makita yon. Wala sa sarili na napangiti ako nang lapitan ko ito. Marahan kong hinaplos ng ibabaw. Halatang pinaglipasan na ng panahon ng baul na yon. May mga gasgas na sa paligid ngunit lalo lang itong nakadagdag sa ganda nito. Ang mga Chinese characters at nakaukit na dragon sa takip ng baul ay pulido ang pagkakagawa. Napakaganda. It's a masterpiece. Doon ko lang naintindihan kung bakit masama ang loob ni Dennis na naunahan ko siya. Oh my God! Baby, look at this! Sobrang ganda! Para kang nakakuha ng ginto dito. Ginto nga po ito, sir. Itong mga parting dito, tunay na ginto yan. Pwede niyo po ibenta ng doble ang presyo. No, hindi naman ibebenta. This is my family's legacy. Right. In respect na rin sa lolo mo. Boss, nabuksan niyo na ba to? May laman ba sa loob? Hindi pa po. Pwede ko nang buksan? Sige po, ma'am. Ano kaya ang... Nang buksan ko ang baul, napasigaw ako ng malakas at nagulat. Maging ang mga kasama ko doon sa tent nang tumambad sa amin ang kalansay ng isang babae na naroon sa loob. Nakasuot ng damit pang kasal. Nakaramdam ako ng kilabot. Nilayo ako ni Landon mula doon at yumakap sa kanya sabay iwas ng tingin. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko alam na ganito ang laman. Hindi. Hindi maaari ito. Mukhang nakadiskubre tayo ng krimen. Walang may matinong isip ang magsisilid ng tao sa loob ng isang baul. Uncle, sino siya? Kailangan nating tumawag ng pulis. Huwag. Ako ang bahala sa kalagsay. Uncle, may dapat ba ako malaman? Oo, wala. Sige na. Umuwi ka na muna sa bahay at ako na ang bahala dito. Tama ang uncle mo. Halika na. Miss Benedicto, sandali lang po. Ano gagawin namin dito? Ako na ang magsasabi sa iyo na gagawin mo. Paano ba yan, boss? Pero ano, naging kalansay pa. Ikaw kasi. Kung sa akin mo binenta yan, wala kang problema. Hindi ako kasing arte niyan. May patay dun sa loob, Dennis. Matagal ko nang alam na wala kang konsensya. Pero ngayon mo pinatunayan sa akin na talagang maitim yung budhi mo. Sorry na, Angela. Nagbibiro lang ako. Uy! Pasado 10:00 ng gabi. Dahil nasa probinsya, kahit wala pang 12:00 ng hating gabi parang madaling araw na ang buong paligid. Wala na halos tao sa daan. Sarado na ang mga tindahan at puro kuliglig na lang ang naririnig namin sa labas. Naroon kami sa bahay naming 2 bayan ang layo at 1 oras din ang biyahe mula sa pinuntahan naming kuweba. Mula sa salamin ay tumingin ako kay Landon nang pumasok siya sa kwarto at dumiretso doon sa loob ng banyo.
Sinandal niya ang isang braso sa hamba ng pinto at pinanood ako habang ginagawa ang skincare routine ko. Are you still upset? Medyo. Napapaisip lang din kung sino yung kalansay dun sa loob ng baul. Kahit si auntie ayaw magsalita eh. Tulala lang tapos nakakita ko parang pasikreto sila nag-uusap ni uncle. Malay naman natin na may bangkay sa loob ng baol na yun. Pero sino kaya yun, no? Nakakaawa. Imagine yung klase ng pagkamatay niya. Napakahayop na gumawa sa kanya noon. Mabuti na lang at tiningnan muna natin doon. Kung hindi, wala tayong kamalay-malay na nag-uwi tayo ng bangkay. Naginayan lang ako sa effort natin, babe. Ang layo ng biyahe natin tapos ganito lang? Baka hindi lang talaga para sa'yo yun. Huwag ka mawala ng pag-asa. May mga iba ka pa namang pwedeng bilhin kay Boss Flynn. Magaganda rin yung iba doon. Ano pa nga ba? Huwag ka na malungkot, ha? Okay. Lumapit si Landon sa akin at niyakap ako mula sa likod. Pagkatapos dahan-dahang inalis ang buhol ng suot kong bathrobe. Napangiti ako sa kapilyohan niya. Kung may isang bagay man akong ipinagpasalamat, ay alam niya kung paano ako pakakalmahin o pangingitiin kapag hindi maganda ang mood ko. Sa aming dalawa siya ang palaging mahinahon. Ako yung agresibo at maikli ang pasensya. He showers me with so much attention and love. Isa pa, masyado siyang malambing at sweet, kaya paulit-ulit akong nai-inlove sa kanya. Tama na yung mga nilalagay mo dyan sa mukha mo. Matatapos na ako. Alam mo babe, maganda ka na. Hindi mo na kailangang maglagay ng kung ano-anong pamahid. Hindi mo ba alam na mas gandang-ganda ako sa'yo kapag wala kang makeup? Thank you, baby. Pero para lang tumalaga ng skin ko para hindi mag-dry. Ngayon nabanggit mo yan. Pagbalik natin sa Manila, dadaling kita sa derma ko. Gusto ko sa araw ng kasal natin, mas mag-improve pang skin mo. Oo nga pala. Ang sabi ni tita, malapit na daw matapos ang wedding gown mo. Oo nga, nasabi na rin niya sa akin. Pagbalik natin ng Manila, magpi-fitting na ako. Hindi na ako makapaghintay sa kasal natin. Ako rin. Halika na sa kama. Sige. Susunod na. 7:00 ng umaga nang magising ako mula sa huni ng mga ibon sa labas. Napangiti ako nang sumilip si Haring Araw sa bintana namin. Lumingon ako kay Lando na himbing pa rin natutulog. Bahagya akong umurong sa kanyang tabi at matagal na hinalikan ito sa labi. Ito talaga ang pinaka-paboritong sandali ng buhay ko. Yung nagigising akong tuwing umaga at siya ang unang nakikita ko. Lalo na't narito kami sa probinsya. Natahimik, presko ang hangin at maganda ang tanawin. Samantala dahil sa paghalik ko sa kanya, nagising si Landon. Marahan siyang tumawa at niyapos ang braso niya sa bewang ko. Sabay, hapit sa akin palapit. Bahagya akong tumili nang dalhin niya ako sa ibabaw matapos niyang tumihaya ng higa. Ang sarap namang panimula ng araw yon. I love kissing you in the morning. Alam ko na kukumpleto agad ang araw mo. I love you, baby. I love you too so much. Anong gagawin natin today? Babalik kay Boss Flynn? Titingin ng ibang items. Okay. Pero, okay lang ba na magtrabaho muna ako? May online meeting lang ako ng 9 with my engineers and architect tungkol sa project na hawak namin. Oo naman, take your time. Wala naman ako ibang plano ngayon eh. Gusto ko magpahinga habang nandito tayo sa probinsya at school vacation. Okay. Kung ganun naman pala. Stop! Nandun na. Kising na si Auntie Celia. Maya-maya kakatok na yun para yayain tayo mag-breakfast. Natawa ako nang bigla niyang hubarin ang pantulog ko. Saka pinagpalit ang aming pwesto. Ngumiti siya sa akin at pinaliguan ako ng halik sa mukha at leeg. Pagkatapos ay isang mainit na halik sa labi ang sunod na binigay niya sa akin. Ilang sandali pa, bigla kaming huminto at sabay na lumingon sa pinto nang marinig ang marahang katok mula sa labas. Sabi sa iyo eh. Angela, Landon, gumising na kayo at nakahanda ng almusal. Opo, auntie. Susunod na. Bilisan nyo at baka lumamig ang pagkain. Opo. Si auntie talaga, oh. Wrong timing. Ibang almusal muna sanang gusto ko eh. Mamaya na lang, Sabay tayo maligo. Sabi mo yan, ha? Oo nga, promise. Pagagalitan tayo ni Auntie kapag nagtagal tayo.
Ayaw niyang pinaghihintay ang pagkain. Sige na nga. Habang nasa meeting si Landon, ako naman ay nasa vegetable garden sa likod bahay at tinutulungan si Auntie Celia na mag-harvest ng mga bunga na pananim nito. Kangkong, okra, talong at sitaw. Kumuha rin kami ng kalabasa at bulaklak nito. Talbos ng kamote, sigarilyas, kalamansi at iba pang gulay na isasama niya sa sahog ng lulutuin para sa tanghalian at hapunan. Bumili kasi siya ng malaking hipon sa palengke at liempo. Isisigang daw niya yon at mag-iihaw ng liempo. Ang matitirang inihaw na liempo, gagawin niyang sinuglaw mamayang gabi na ipapartner sa pakbet Tagalog. Si Auntie Celia ay second cousin ng mami ko. Magpinsan ng tatay at nanay ni Auntie at mami. Dahil wala nang natirang pamilya at hiwalay na sila ni Uncle Elliot, nag-offer si mami na dito na lang tumira sa bahay. Pumayag naman siya. At mula nga noon, ay siya na ang nangangalaga ng bahay ng pamilya namin dito sa probinsya. Ang lulusog ng mga tanim niyo, Auntie. Nako, alagang-alaga akong mga yan. Malaki kasing natitipid ko kapag kinukuha ko nilang dito ang gulay na isasahog ko sa niluluto ko. Pati itlog, hindi na rin ako bumibili dahil nangingitlog naman yung mga alaga kong inahing manok. Kaya ang ginagastos ko lang sa budget dito sa bahay na pinapadala ng daddy mo kapag bibili ako ng karne, manok o isda sa palengke. Yung natitira naman, itinatabi ko para may madudukot ako kapag may kailangang ipagawa dito sa bahay. Naku, Auntie. Buti na lang ikaw nandito. Gumaganda lalo tong bahay dahil alagang-alaga niyo. Naku, sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo rin? Mukha alam niyo na rin yung tungkol sa baul. Nga pala, nabanggit niyo na rin yan. Mag-iingat kayo sa tuwing pumupunta kayo dun sa baryo na yun. Lalo na kapag umaakyat kayo sa bundok. Bakit po? Hindi mo ba alam na isinumpa ang lugar na yun? Ang baryo na yun ay dating baryo ng mga aswang. Walang makapagsasabi kung saan sila nanggaling, ngunit noon ay maraming inosenteng taong namamatay dahil sa kanila. Nag-alisa ng mga tao sa mga karatig bayan dahil inuubos sila ng mga aswang. Hanggang isang araw, isang grupo ng mga albularyo at manunugis ang nagsama-sama at sumugod sa baryo na yon. Pinatay nilang mga aswang at sinunog ang lahat ng bahay. Ang mga bangkay ng mga aswang, sama-sama nilang sinunog din. 40 taon nang nakalilipas mula nang mangyari yon. 40 taon na rin na tahimik ang lugar na yon at ibang mga bayan sa paligid. Nagsibalikan ng mga tao. Nagkaroon muli ng siglang bayan na ito. Dahil sa nangyari ay naging mas malapit sa Diyos ang mga tao. Kung ganun, wala naman po pala tayong dapat ipag-alala. Meron. Dahil may ilang mga naging saksi na hindi lahat ng aswang ay napatay ng gabing yon. Ang iba sa kanila, nagtatago sa bundok. Hanggang ngayon ay may ilan pa rin mga natatagpuan na patay at kinain ng aswang ang kanilang katawan. Kaya wag na wag kayong pupunta doon ng hapon at pakagat ng dilim. Opo. Kahit dito sa atin, malapit lang dito ang baryo ng mga aswang. Kaya nilang pumunta dito ng hindi natin namamalayan. Huwag kayong basta magtitiwala. Ang mga aswang ay kayang mag-anyong tao sa umaga. Kapag hindi ka naging maingat at mahina ang kapit mo sa Diyos, ay madadala ka at malilinlang ka. Tatandaan ko po yan. Tabo! Tabo! Teka, may tao sa labas. Mula sa likod bahay ay pumunta kami sa harap. Nagtaka ako nang makita si Flynn at kasama si Uncle Elliot. Lumapit ito sa gate habang ang kasama niya ay binubuksan ng pinto sa likod ng pickup truck. Nahihiyang ngumiti sa akin si Flynn at kahit hindi pa nagsasalita, alam ko na ang kanyang pakay. Oh, naligaw ka yata dito. Dadalhin lang po namin yung baul. Yung kalansay? Pansamantala naming nailibing sa maayos na lugar. Huwag kang mag-alala. Kasama ko naman ang uncle mo. Halika, Flynn. At tulungan mo kung dalhin ito sa loob. Ingatan nyo ha. Dahan-dahan lang ang pagbaba nyo. Ma'am, baka naman po pwede kahit na bayaran nyo na lang yung serbisyo ng mga tao ko sa pag-uukay nitong baul. Oo nga pala. Buti pinaalala mo.
Sige, kukuha lang ako ng pera. Nagtulong si Flynn at Uncle Elliot na ibaba ang baul. Napangiti ako nang makita ko ulit ito. Hanggang ngayon iba pa rin ang dating at hatak sa akin ito. Parang may puwersa ang baul na yon na hinihila ako. Mula sa sasakyan ay dinala nila yon sa loob ng bahay. Eksakto naman na nilapag nila ang baul. Bumaba na si Landon mula sa kwarto namin, dala ang pinakuha kong pera. Pasko at akong naupo at tinignan ng malapitan ang baul. Parahan kong pinadaan ang daliri ko sa nakaukit na dragon sa ibabaw. Pagkatapos ay dahan-dahan kong binuksan yun. Ma'am, nakita mo na ba ang ilalim ng takip nitong baul? Bakit? Anong meron? Buksan mo. Ano to? Flute. Talagang kasama yan sa baul na yan. Ang ganda naman. Sa pinakatakip ng baul, nakita ko ang isang maliit na flute na nakakabit doon. Sadyang inukit para mailagay ang instrumentong yun. Hindi ko na ito napansin kahapon dahil nagkagulatan sa kalansay. Kinuha ko yun at tinignan. Maganda ang disenyo at gawa sa bamboo. May mga Chinese letters at drawings na detalyadong nakamarka sa paligid ng flute. Noong bata ako ay tinuruan ako ng lola ko na tumugtog ng flute pero hindi ako bihasa. Lalo akong nakaramdam ng saya dahil daig ko pa talaga ang nakahukay na ginto. Ang ganda! Talagang ancient Chinese ang itsura niya. Bala ko sana nadali natin to sa Manila, kaya lang, ibalik ko na lang kay auntie. Tama. Mas maganda yon. Dahil sila naman ang totoong may-ari nun. Boss Flynn, etong bayad. Salamat, ma'am. Ilang sandali pa ay halos sabay-sabay kaming napalingon nang dumating si Dennis. Agad itong bumaba ng kotse at mayabang na naglakad. Inubad ang sunglasses at may hawak na leather pouch. Ngumiti lang ito sa mga kasama ko, lalo na kay Uncle Elliot. Sir, humingi po muna ako ng paumanhin sa inasal ko nung nasa loob tayo ng kuweba. Nalaman mo lang na uncle siya ni Miss Benedicto eh. Ba't ka pumunta dito? Name your price, Angela. Ibibigay ko sa'yo. Basta ibenta mo lang sa akin yung bowl mo. The answer is no. 5 million, Umalis ka na. 10, 12. Kahit 20 million, hindi ko ibebenta sa yung baul. Hindi ko kailangan ng pera mo, Dennis. Meron din ako niyan. Isa pa, hindi na sa akin ang baul na to. Originally, pag-aari to ng pamilya ni Auntie Celia, kaya ibabalik ko to sa kanya. Kaya tantanan mo ako sa pagyayabang ng pera mo, okay? Damn it. Walang nagawa si Dennis at umalis ito ng bigo. Samantala hinatid namin ni Landon si Flynn at Uncle Elliot hanggang sa gate. Bago umalis muli silang nagpasalamat sa amin. Sinundan pa namin ang tingin ng kanilang sasakyan habang palayo ito. Ilang sandali pa, papasok na dapat kami nang may mapansin akong babae sa kabilang kalsada. Nakasuot ng kulay itim na bestida. May nakapatong na itim na balabal sa balikat at nakatingin kay Landon. Sino yung babaeng yun? Ewan ko. Babe, nakatingin sa iyo. Type kaya tay. Hindi ko siya type. Mas maganda at sexy ka naman, di hamak sa kanya, no? Halika na nga sa loob. Nang hapon na yon mula sa trabaho ay dumiretso doon sa bahay si Uncle Elliot para tignan ang baul. Kaya niyaya na namin siyang doon kumain ng hapunan. Habang naroon sa mesa ay hindi pa rin namin maiwasan na pag-usapan ang tungkol sa baul na yon. Sabihin na natin talagang nauobses na ako dito. Napangiti ako nang makitang nakatitig din si Auntie Celia doon. O mas tamang sabihin na tulala siya. Pero agad napalis ang ngiti ko nang mapansin na hindi lang siya bastang tulala. Malalim ang kanyang iniisip. Ang ganda po, no, auntie? Nakaka-mesmerize ang itsura niya. Para siya nang aakit. Yan din yung sinabi ng kapatid ko noon. Di ba po yan yung kwento ni Mami sa akin na bigla na lang nawala sa araw ng kasal niya? Siya nga. Paborito niya rin po ba to? Oo. Lalo na't may kasama siyang plauta. Ang ganda naman kasi. Very ancient. Hindi na nakakapagtaka na handang gumastos ng milyon si Dennis. Makuha lang ang baul na to. Inalam niyo bang kwento ng baul na yan? Natigilan kaming tatlo at nagkatinginan. Noon ko lang naisip ang bagay na yun. Masyado akong natuwa at natuon ang atensyon ko sa ganda ng baul na yun.
Aminado ako na nakampante agad ako matapos sabihin ni Flynn na pinalibing nila ang kalansay at pinabendisyonan. Dahil ang tanging nasa isip ko lang bago ang gabing yon ay maiuwi agad ang baul na yon sa Maynila. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sa bawat antigong gamit na nakukuha nyo, kailangang alamin nyo ang kwento sa likod nito. Dahil may mga bagay na nagtataglay ng sumpa. At kapag ginalaw ninyo ito ng walang pahintulot at hindi binigyan ng maayos na dasal o orasyon, maaaring sa inyo tumama ang sumpa. Sa bandang huli, kayo ang sisingilin nito. Pero hindi po namin alam kung kanino magtatanong. Nahukay nila yan doon sa kuweba sa Minahan. Nakita ko kanina sa pinakailalim ng baol. May nakasulat na 1912 AD. 1912? King Dynasty. Ngayon na pinaalala nyo yan, sige po magre-research ako. Baka may mahanap ako information online. Susubukan ko ring maghanap. Tutulungan kita. Thank you po, Uncle. Pasado 12:00 ng hating gabi pero hindi pa rin kami dalawin ng antok. Napahaba kasi ang tulog namin kaninang hapon ni Landon kaya hanggang ngayon ay gising na gising pa rin ang diwa namin. Mula doon sa kusina ay kumuha ako ng 2 lata ng beer. Pagkatapos ay lumapit ulit ako sa kanya saka inabot ang isang beer. Sa halip na kunin yun ay hinawakan niya ako sa kamay, sabay hila at pinuupo sa kanyang hita. Pagkatapos ay doon pa lang niya kinuha ang inaabot ko. So paano? Kailan tayo babalik ng Maynila? Naiinip ka na ba? Hindi naman. Nag-i-enjoy nga ako dito eh. Next week na. Okay lang ba? Okay, no problem. May natitira pa naman akong 2 weeks sa leave ko. Thank you, baby. Napaka-spoiled ko talaga sa'yo, no? Gusto mo tugtugan kita ng flute? Sige ba? Bumaba ako sa kandungan niya at lumapit sa baul. Nang buksan ko yun ay bigla akong natigilan. Nang may maramdaman akong malamig na hangin sa likod ko. Hindi ko yun pinansin at kinuha ang flute mula sa baul. Pagkatapos ay bumalik ako sa sofa at naupo sa tabi ni Landon. Saglit ko muna inisip ang piyesa na pinag-aralan ko dati. Isang ancient Chinese flute music. Hanggang dun lang alam ko eh. Wow, babe! Ang galing mo naman! Bakit ngayon ko lang nalaman na may talent ka pala sa ganito? Ano bang magaling? Iyon lang naman ang alam kong tugtugin, kakapiraso pa. Kahit na, magaling ka pa rin. Ang ganda pa rin ng tunog nito kahit na luma na. Bigla kaming natigilan ni Landon sa pagkukwentuhan at sabay na napalingon sa pinto nang marinig namin ang tunog na parang may pumihit ng lock. Maya-maya ay tumunog ang langit-ngit ng pinto kasabay ng dahan-dahan na pagbukas nito. Nakaramdam ako ng matinding takot sa aking nasaksihan. Nang hawakan namin ang kamay ng isa't isa, pareho nanlamig yun sa takot. Pagkatapos isunod naming narinig ang tunog ng rocking chair sa lanay na para bang may nakaupo doon. Pareho man kaming natatakot lakas loob pa rin kaming tumayo at lumapit sa pinto. Anong nangyayari, babe? Hindi ko rin alam. Baka si Auntie Celia ang nasa labas. Hindi. Tulog na si auntie kanina pa. Kami ang huling magkausap bago siya pumasok sa kwarto niya. Sino yun? Dahan-dahan kaming sumilip sa pinto. Mabuti na lang at may screen door. Pero hindi na namin binuksan yun dahil na rin sa takot. Mula sa kinatatayuan namin ay nakita ko ang rocking chair. Umuugoy habang may isang babaeng nakasuot ng damit pangkasal ang nakaupo doon. Sinubukan kong tingnan ang mukha pero natatabingan ng belaw ang mukha nitong madilim. Kaya hindi ko siya maaninag. Pero ang ipinagtataka ko, parang walang ibang nakakakita sa kanya maliban sa akin. May babae sa labas. Ayun o, nakaupo sa rocking chair. Oo nga no. Sino kaya yan? Ewan, pero humingi ng tulong eh. Ano? Labas tayo? Ganun na lang ang gulat namin nang biglang maglaho ang babae sa rocking chair at sumulpot sa harapan namin. Malakas kaming napasigaw, sabay pabagsak na sinarado ang pinto. Mahigpit akong niyakap ni Landon, saka kami lumayo mula sa pinto. Maya-maya ay naggulat ulit kami nang biglang magbukasan na naman ang pinto at mga bintana. Humangin ng malakas at umalog ang lahat ng kagamitan sa bahay na parang lumilindol. Mula sa labas ng pinto ay nakita ko ang anino ng babaeng nakadamit ng pangkasal.
Nakatayo sa harap ng screen door at nakaharap siya sa amin. Pero hindi ko pa rin maaninag ang kanyang mukha. Pero ang tunog ng kanyang iyak, parang nanggagaling sa loob ng kuweba at umaalingongaw sa paligid. Babe, natatakot ako. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Bakit mo ginawa ito? Bakit? Anong nangyari? Ay, Panginoon ko! Auntie, may multo sa pinto! Achi! Magbabayad ang sino mang lumabas tangan sa akin. Hindi ako magpapatawad. Isasama ko sa hukay ang sino mang pumatay sa akin. Umalis ka sa pamamahay na to. Wala kang lugar dito! Nagtiwala ako, ngunit anong ginawa niya? Traitor! Panginoon, tulungan niyo po kami. Lumayas ka dito at huwag mo kaming gampalain! May nilabas si Auntie Celia na isang kulay dilaw na papel na may nakasulat na Chinese characters na pula ang tinta. Pagkatapos ay matapang na nalapitan nito ang pinto at tinikit doon ang papel. Maya-maya ay biglang tumahimik at kumalma ang paligid. Doon kami tuluyang nakahinga ng maluwag. Nagmamadali si Auntie Celia na sinarado ang pinto at mga bintana. Pagkatapos ay dinikatan ng mga ito ng kulay dilaw na papel. Nasaktan ba kayo? Hindi po. Mabuti naman kung ganun. Auntie, kailan pa minulto ang bahay na to? Matagal na siyang nananahimik. Hindi ko alam kung bakit siya biglang bumalik. Ano po, Auntie? Wala. Sige na, matulog na tayo. Kinabukasan, naisipan namin ni Landon na gumising ng maaga at mag-jogging. Sinasama niya ako pero tumanggi ako dahil nang umagang yun antok na antok pa ako. Habang tumatakbo, ang kwento niya sa akin ay laman pa rin daw ng kanyang isip ang nangyari ng nagdaang gabi. Kung saan galing ang multo na yun. Bakit ito biglang nagpakita? Sino ang tinutukoy nitong traidor? Palaisipan din daw sa kanya ang napansin niya na biglang naging balisa si Auntie Celia matapos ang pagpapakita ng multo na yun. Nag-jogging si Landon mula sa bahay hanggang bayan pagkatapos ay umikot ng ilang beses sa malaking park bago tumakbo ulit pa uwi. Malapit na daw siya sa bahay nang makita ang isang babae na naglalakad sa unahan niya. Patawid na ito nang may biglang nag-overtake na motorsiklo mula sa likod ng isang tricycle. Dahil doon, muntik nang mahagip ang babae ng sasakyan. Mabuti na lang ay agad itong nakaiwas, pero nawalan siya ng balanse at napaupo. Hoy! Sira ulo to ah. Akala mo dito highway? Arico! Miss, ayos ka lang? Oo. Salamat. Mag-ingat ka sa susunod na pagtawid mo. Maraming salamat sa tulong mo. Wala yon. Wala naman akong ginawa eh. Bago ka lang dito sa lugar namin, no? Not really. Nakakapunta na ako dito. Dati pa, pero bakasyon lang ng ilang araw. Kasi ngayon lang kita nakita dito. Ako nga pala si Beatrice. Pablo, sige, dito na ako. Sige, bye. Sana magkita tayo ulit. Inalalayan ni Landon na tumayo ang babae. Pagkatapos ay tumabi sila sa gilid ng kalsada. Nang humarap ang babae, ay agad daw niya itong nakilala. Siya ang babaeng nakita namin noong araw na dinala ni Flynn ang baul sa bahay. Ngumiti daw sa kanya ang babae matapos magpagpag ng dumikit sa damit nito. Matipid ng ngiti lang daw ang sinagot ni Landon sa babae. Pagkatapos ay pinagpatuloy na ang pagtakbo pa uwi ng bahay. Pagdating doon ay naabutan niya ako na tinutulungan si Auntie Celia. Nagdidikit kami ng talisman na papel at mga panabit na gawa sa kulay pula na string at sinabit yon sa harap ng mga bintana at pinto. Dahil nakatalikod ako mula sa gate, hindi ko na malayan ang pagdating ni Landon. Nagulat na lang ako na may biglang yumakap sa bewang ko. Ang sexy naman itong tagakabit ng pantaboy mo. Ikaw naman, nagulat ako. Baka mahulog ako dito. Yakap kita, paano ka mahuhulog? Tsaka kung mahuhulog ka, sisiguraduhin ko lang sa akin. Kayo talaga mga bata, kayo. Siya ay maayos na yan. Sige na't maligo na kayong dalawa habang nagluluto ako ng almusal. Thank you, Auntie. Nang ibaba ako ni Landon ay sinalubong niya ako ng halik sa labi ng matagal. Ang akala ko ay bibitawan niya ako. Pero bigla akong sinampay sa balikat na parang sako ng bigas. Tumantawang pumiglas ako ngunit hindi ako umubra sa higpit ng kapit niya.
Bago makapasok sa loob ng bahay, ay tinapik ko siya sa likod nang makita na naroon na naman ang babaeng nakita namin nung nakaraang araw. Babe, sandali. Yung babae natin ulit, oh. Oh, muntik yung masagasahan kanina eh. Butit nakaiwas siya. Inalalayan ko lang at kinumusta ko tapos nagpakilalang Beatrice daw ang pangalan. Ano sagot mo? Nagpakilala ka rin? Sabi ko, Pablo ang pangalan ko. Ugali mo na talaga yan, no? Di mo sinasabi yung totoong pangalan mo kapag may babae nagpapakilala. Ibig sabihin lang nun, hindi ako interesado sa kanila. Dahil kung gusto kong babae, ako mismong lalapit at sasabihin ang pangalan ko. Gaya ng ginawa mo sa akin? Exactly. Kaya hayaan mo na yan. Dito tayo sa taas. Sabay tayong maligo. Andy, huwag niyo po kaming kakatukin ha. Matagal kaming maghihiluran nitong alaga mo. O siya, sige at humayo kayo at magpakarami. Ayon sa napag-alaman ko, nasa isang bar si Dennis isang gabi at kasama si Flynn na nagiinuman. Masama pa rin ang loob nito na sa akin napunta yung baul. Pero mas masama ang loob niya dahil ikakasal na ako kay Landon. Sinalina ni Flynn ang alak ang baso niya. Pagkatapos si diretsong tinungga yun, sabay buntong hininga. Sasalinan pa dapat ni Dennis ulit ang baso nang pigilan na siya nito. Oh, sir. Hinahinay lang. Sige ka. Malalasing ka kaagad. Bad trip talaga. Bakit unfair? Baul na nga lang, hindi ko pa makuha. Yung baul pa ba talaga ang pinag-uusapan natin dito? O si Ma'am Angela na? Ang gago ko kasi. Nasa akin na hindi ko pa pinagbuti. Alam mo, mahal na mahal ko yun. Pero kasalanan ko rin dahil hindi ko siya inalagaan. Ganun talaga yun, sir. Malalaman mo daw talaga ang halaga ng isang tao kapag nawala na siya sa buhay mo. Pero bakit hindi mo subukang ligawan ulit? Loko ka ba? Nakikita mo nang ikakasal na eh. Tsaka nakikita mo ba yung dalawang yun kapag magkasama? Sa bagay, alagang-alaga ni Sir Landon si Mami. Isang kita mo pa lang. Alam mong mahal na mahal siya. Eto naman oh, pinamukha mo pa talaga. Pasensya na, sir. Pero doon lang talaga tayo sa totoo. Maghanap ka na lang kasi ng ibang babae dyan. Gusto mo? Pakilala kita sa kakilala ko. Sige ba? Maganda at sexy ba? Daw, sir. Katawan pa lang. Palong-palo na. Halika na. Umuwi na tayo, inaantok na ako eh. Matapos magbayad ay lumabas na sila ng bar. Habang naglalakad sa parking lot, nagkatinginan sila nang may makitang isang babae na nakasandal sa isang kotse. Maganda raw ito. Perpekto ang hubog ng katawan. Mahaba ang buhok. Ngunit ngumiti si Flynn sa babae nang ngumiti ito sa kanila at kumaway pa. Napailing na lang daw si Dennis at natawa. Ayun, sir. Hindi mo type. Panalo yung dibdib, oh. Hindi. Sige, sa'yo na. Uuwi na ako. O sige, sir. Bye. Hi, miss. Hi. Mukhang nag-iisa ka yata. Oo nga eh. May hinihintay kasi ako, kaya lang mukhang hindi na darating. Gusto mo? Sumama ka sa akin. Sige ba? Ako nga pala si Dina. Ikaw? Flynn. Ang ganda naman ng pangalan mo. Ano? Halika. Doon tayo sa likod, oh. Doon? Sa halamanan? Oo. Hindi ka ba game sa mga ganito? Mas may thrill. Sige ba? Napailing na lang daw si Dennis nang sumama si Flynn matapos siyang hilahin ng babae sa likod ng matataas na halaman sa gilid ng parking lot. Pasukal doon at madilim dahil na rin sa mga nagtataasan na puno. Pasakay na si Dennis sa kotse nang biglang marinig ang malakas na sigaw ni Flynn kasunod ng isang angil ng mabangis na hayop. Ayos ah. Sumigaw agad. Mukhang nanggigil si boss ah. Aswang! Tulong! Ha? Boss Flynn! Boss! Sir Dennis! Tulong!
Agad daw niyang kinuha ang isang malaking liabe sa trangtang sasakyan at mabilis na tumakbo papunta sa direksyon ng pinuntahan ng dalawa. Ganun na lang ang gulat ni Dennis nang makita sa akto ang babae na naging aswang. Sa gulat niya ay natulala siya. Makapal at maitim ang balahibo nito sa mukha. Ang matay nanlilisik na parang sa hayop na soro o sa madaling salita ay fox. Ang mga ngipin ay naging pangil na mahaba at matulis. Matulis at pataas ang kanyang tenga habang ang mga kuko sa kamay mahaba at matutulis din. Demonyo! Anong nangyari? Kanina lang ay sabik na sabik ka. Lumayo ka sa akin! Demonyo ka! Ayaw mo na bang makipaglaro? Sir Dennis! Sir Dennis, tulong! Huwag kang kikilos ng masama! Ipapalo ko sa'yo to! Sige nga! Gawin mo! Boss Flynn! Nawalan ng kwenta ang liabe na hawak ni Dennis dahil natulala na lang daw siya sa sobrang takot at nanginig ang kamay. Kitang-kita niya kung paano saksakin ng aswang mula sa likod si Flynn. Pagkatapos ay hinila palapit. Niyapos ang isang braso sa leeg nito. Saka biglang dinukot ang tiyan at hinila ng bituka palabas. Tumawa ang aswang na parang sadya nitong pinakita sa kanya kung paano kinain itong laman loob ni Flynn. Napasigaw lalo si Dennis sa takot at doon siya kumaripas ng takbo. Nanginginig ang mga kamay na sumakay siya ng kotse. Sa sobrang taranta, hindi na niya magawang ipasok ang susi sa butas. Hanggang sa natigilan si Dennis, nang maya-maya ay lumabas mula sa masukal na halaman ang aswang. Tumutulo ang dugo mula sa bibig at naglalakad papunta sa kanya. Bilis! Bilis! Bilisan mo! Lumabas ka dyan! Kung ayaw mong basagin ko ang mukha mo sa salamin ng kotse mo! Lord, please! Magpapakabait na po ako! Iligtas niyo lang ako! Babasabi eh! Pamatay ka na! Mariing tinapakan ni Dennis ang accelerator pagkatapos siya biglang inatrasan ng aswang. Nang mabangga, humagis ang aswang. Saka siya dali-daling umalis sa lugar na yon na umiiyak dahil sa biglang pagkamatay ng isang mabuting kaibigan. Samantala, kinabukasan, nang magising kami at sabay na kaming naligo at nagbihis bago bumaba sa kusina. Balak naming pumunta kay Flynn para mamili pa ng mga bibilin ko sa kanyang artifacts. Agad naman kaming pinaghain ni Auntie na sinalubong kami ng isang mahigpit na bilin. Saan ang lakad yung dalawa? Kay Flynn po, yung nag-deliver nitong baul. Titingin po ako ng items sa kanya na pwede kong bilhin at ibenta pagkatapos. Yung bilin ko sa inyo, ha? Alamin muna ang kwento sa likod ng bawat bibilhin nyo. Opo, Auntie. At mag-iingat kayo sa lugar na yon. Tawagan nyo ang Uncle Elliot nyo para samahan kayo. Opo. Tao po! Angela! Tao po! Si Dennis yun ah. Ano na naman ang ginagawa ng ex mo dito? Baka kukulitin na naman ako tungkol sa baul. Sandali nga. Mula sa kusina ay lumabas kami ng bahay ni Landon. Nakita namin si Dennis na paalakad-lakad at parang aligaga. May sigarilyo ito sa bibig at hindi nito magawang buksan ng lighter dahil sa nangangatog na kamay nito. Nang lumingon sa amin si Dennis, sa halip na mainis, nagtaka ako nang makitang namumutla ito. Tapos nangingitim ang eye bags. Halatang hindi siya natulog magdamag. Dahil doon ay nagkatinginan kami ni Landon at agad lumabas ng bakuran. Samahan na kita. Oh, Dennis, ano nangyari sa'yo? Napasugod ka yata dito. May problema ba pare? Wala na si Boss Flynn, Angela. Ano? Pinatay siya kagabi. Sigurado ka? Oo, pare. Kitang-kita ko. My God, pupunta pa naman kami dapat sa kanya ngayon. Sinong pumatay? Na-hold up pa siya o pinasok na magnanakaw sa bahay? Hindi sino ang tanong, Angela, kung hindi ano. Hindi tao ang pumatay sa kanya. Aswang! Sigurado ka? Oo, kitang-kita nga eh. Harap-harapan niyang dinukot ang lamang loob ni Flynn tapos kinain niya.
Nagkatinginan kami ni Landon. Hindi ko magawang kontrahin o tawanan ang sinabi niya dahil kamakailan lang din nakaranas kami ng kababalaghan. Maya-maya ay lumingon kami kay Auntie Celia nang dumating ito. Sa ekspresyon pa lang ng kanyang mukha, alam kong narinig niya ang pinag-usapan namin. May halong takot at pag-aalala na hinarap nito si Dennis na parang alam niya ang nangyari. Aswang ba ka mo? Opo, Anong hitsura? babae ang aswang. Magandang babae. Ang mukha niya mabalahibo, kulay itim. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang buhok tapos mahaba at matulis din ang kuko sa kamay niya. Mukha siyang... Zorro. Fox sa English. Tama. Ganun nga ho. Lalo yung mata niya pero... nakakatakot ang itsura niya. Paano nangyari yon? Ang akala ko'y patay na siya. Sabay silang bumalik ni Achi. May alam kayo tungkol sa aswang, Auntie? Matagal na siyang namiminsala. Isa siya sa mga aswang na pumapatay nung hindi pa nasusunog ang bahay ng mga aswang. Ang buong akala namin ay patay na siya. Hindi namin akalain na nakaligtas siya. 40 taon nang nakalilipas. Pero bata pa po siya. Parang mga nasa mid-20s lang eh. Mag-iingat kayo. Lalo na kayong mga kalalakihan. Dahil ang karaniwang binibiktima niya ay mga binata. Kaya niyang magpalit ng anyo sa umaga at maging magandang dalaga. Minsan naman ay isang matanda. Pero mas matanda pa siya sa ating lahat. Huwag na huwag kayong titingin sa mata niya. Madalas ay hinihipnotis mo ng aswang ang kanyang gustong biktima. Tapos kapag nasa ilalim na kayo ng kanyang kapangyarihan, pasusunurin niya kayo. Kapag dalawa na lang kayo, doon niya papatayin ang lalaki. O kaya gagawin niyang aswang pagkatapos alipin at aasawahin. Nangyayari yun sa mga lalaking mabango ang amoy ng dugo para sa kanya. Anong gagawin ko, Manang? Baka balikan niya ako. Nakita niya ako eh. Maglatag ka ng asin sa bintana mo at magsabit ng bawang pati sa pinto. Nang sa ganuan, hindi ka niya pasukin. Magdasal ka. Ang Panginoon ang pinakamabisang sandata mo. Opo. Kinagabihan, matapos namin malaman ni Landon ang tungkol sa pagkamatay ni Flynn, agad kaming pumunta sa chapel kung saan siya nakaburol. Nakaramdam ako ng lungkot nang makita ko siyang nakahiga sa loob ng kabaong. Marami na kaming naging transaksyon ni Flynn. Lahat ng magagandang artifacts na pag-aari ko, sa kanya ko nabili. Ayon sa pamilya niya, sila ang magpapatuloy sa ginagawa nito. Bukod sa amin ni Landon, ay naroon din si Dennis. Hindi ka na dapat pumunta dito. Paano kung matsyampuan ka ng aswang mamaya pag uwi mo? Dito ako magpapalipas ng magdamag. Mas mapapraning ako kapag nandun ako sa bahay ng ganitong oras. Bakit pa kasi hindi ka nalang umuwi ng Maynila? Inaayos ko na nga ang gamit ko eh. Siguro pagkatapos ng libing ni Flynn. Eh kayo, magtatagal pa ba kayo? Ngayon wala na si Flynn. Baka bumalik na lang din kami sa Maynila. Wala na kaming gagawin dito eh. Siguro magbabakasyon kami sa ibang lugar since nakalive pa naman si Landon. Angela, Ay, Uncle Elliot, nandito rin pala kayo. Kumusta po? ayos naman. Sisilip lang ako kay Sir Flynn. Kumusta yung baul sa inyo? Hindi ko alam kung related ba yung nangyari sa amin sa baul. Pero may babaeng multo ang minsan nagpakita sa amin. Kapag nagpakita uli siya, sabihin niyo sa akin at baka sakaling may maitulong ako. Salamat po. Pasok muna ako sa loob. Ano? Uwi na tayo? Sige. Sandali. Babe, magsi-CR muna ako. Kasunod ni Uncle Elliot ay pumasok si Landon sa loob ng chapel. Nang maiwan ako doon sa labas kasama si Dennis, bahagya akong natigilan at nailang nang makita ko na nakatingin siya sa akin. Maya-maya ay bumawi siya ng tingin sabay malalim na bumuntong hininga at marahang umiling. Hindi ito mapakali na parang may gustong sabihin. Okay ka lang? Angela, hindi na ba talaga tayo pwede? Mahigit 3 years na tayong hiwalay, Dennis. Doon pala masasagot na ang tanong mo, tsaka ikakasal na ako. Nagsisisi ako sa mga ginawa ko noon. Bigyan mo naman ako ng chance. Mahal pa rin kita. Well, ako hindi na. Mahal ko si Landon. Alam mo ba, kapag nalalaman ko kay Flynn na
pupunta ka sa kanya para bumili ng mga items. Sinasadya ko na pumunta sa mismong araw na darating ka. Nagkukunwari akong bibili para lang makita ka. Minsan sinasadya ko na makipag-agawan sa'yo para lang makausap ka. Tigilan mo na yan. Pinapahirapan mo lang sarili mo eh. Nagbago na ako, Angela. Hindi na ako yung dati. Aalagaan kita at mas mamahalin kita. Bumalik ka lang sa akin. Pasensya na pare. Pero sa akin na si Angela. Nasa iyo na siya dati. Pero hindi mo inayos ang trato sa kanya. Ngayong masaya na siya. Saka ka babalik at sisirain ang relasyon namin? Now, stay away from my fiancé. Babe, halika na. Habang nasa kotse at nagmamaneho ay tahimik lang kami lalo ni Landon. Kahit walang nagsasalita sa amin, ramdam ko ang tensyon. Alam kong galit ito at nagsiselos. Hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob na hawakan siya sa hita. Doon malakas na bumuntong hininga si Landon at kinuha ang kamay ko, saka hinalikan ng likod nito. Babe, galit ka ba? Sinong hindi magagalit? Ako pa mismong nakarinig. Gago na yun. Sabi na may motibong biglang pagsulpot niya sa mga araw na nagpupunta tayo kay Flynn noon eh. Bala ka pang agawin sa akin? Hindi naman para hayaan kung mangyari yon. Babe, alam mo kung gaano kita kamahal. Hindi kita pagpapalit doon. I'm sorry babe, kung nagselos ako. Naiintindihan ko. Kaya, kalma ka na, okay? Umuwi na tayo ng Manila? Sige. Bukas na bukas, mag-aayos na ako ng mga gamit natin. Ilang sandali pa ay kumaliwa kami at pumasok sa daan papunta sa bahay. Dahil pasado 11:00 na ng gabi, ay sinulubong kami ng madilim na paligid. Ang tanging ilaw lang namin ay ang nagmumula sa headlight ng kotse. Maya-maya ay nakarating na kami sa wakas sa bahay. Ako na ang bumaba ng sasakyan para buksan ang gate. Ipapasok na lang ni Lando ng kotse sa garahe nang mula sa likod ng makapal na halaman biglang may lumabas na kung anong nilalang kaya mabilis akong umatras. Angela! Mayroon kang pag-aari na gusto kong makuha. Anong pag-aari? Hindi mo alam ang tinutukoy ko? Anong kailangan mo? Ikaw ang gusto ko. Sumugod sa amin ang aswang at agad ako niyakap ni Landon at hinila palayo. Halos sumubsob ito sa lupa pero agad ding nakabawi. Muli kaming sinugod nito. Ngunit ngayon ay hawak na ni Landon ang piko na ginagamit sa garden. Gamit yun ay sinalag niya ang bawat atake ng aswang. Nahawakan nito ang piko at inagaw. Sabay hagis at hawak sa braso ni Landon. Sinubukan itong kumawala pero malakas ang aswang at nagawa siyang hilahin at hawakan ng mahigpit sa leeg. Pagkatapos ay hinila pa nito si Landon palapit at sapilitang pinaharap sa akin. Pwesto siya sa likod at sinakal ito gamit ang braso. Labis ang pangingit-ngit ko sa galit nang tila nananadya na pinakita sa akin kung paano nito amuyin ang leeg ni Landon. Mabango ang amoy mo. Mula ngayon, ay akin ka na. Hoy, pangit! Nasabi ko ba sa'yo na hindi ko pinamibigyan ang fiancé ko? Ha? Wala akong ginusto na hindi ko na... Landon! Takbo! Sa kotse, bilis! Nagulat ang aswang nang bigla akong batuhin ito ng isang maliit na bato at tumama yon, eksakto sa kanyang mata. Hindi ko pala nabanggit na isa sa hobby ko ang pumunta sa firing range. Sa ilang taon kong pagsasanay kung paano bumaril, naging bihasa ako at asintado at ginamit ko ang abilidad ko para mailigtas si Landon. Samantala nang makalayo siya sa aswang ay tumakbo kami sa kotse. Agad niyang kinuha ang baril sa compartment. Eksakto naman na nakabawi na ang aswang mula sa pagkakabato ko sa mata niya. Tumakbo ito palapit sa amin. Pero agad kinasa ni Landon ang baril saka sunod-sunod itong pinaputukan. Sige! Lapit! Papatayin talaga kita! Tumataka siya! Hahabulin ko. Kailangang mapatay natin siya. Sasamahan kita! Hindi ka pwede mag-isa dahil baka makuha ka niya. Sige, pero huwag kang lalayo sa akin. Madali kong kinuha ang flashlight sa kotse. Nang sumuot sa makapal na halaman ng aswang, ay agad namin siyang sinundan. Naglakad kami papasok sa kakahuyan, pero wala kaming nakita. Madilim sa paligid, kaya mahirap makita kung saan ito nagtatago. Habang hawak ni Lando ng flashlight at baril, hawak ko naman ang piko.
Hanggang sa mula sa gilid ay may biglang sunggab sa akin at kinaladkad ako palayo kay Landon. Angela! Nasaan ka? Landon! Tulong! Papatayin kita! Huwag kang mag-alala! Dahil yan talaga ang gagawin ko! Hindi mo makukuha si Landon! Lalabanan kita at hindi ako natatakot sa'yo! Nang sakalin ako ng aswang ay mabilis ko siyang sinuntok. Dumakot ako ng lupa saka ako binato sa mukha niya. Nabitawan niya ako at agad kong kinuha ang piko na nahulog sa kamay ko kanina. Pagkatapos ay agad ko siyang sinaksak sa gamit ng matulis na parte at tumama yun sa kanyang balikat. Sumigaw ng malakas ang aswang. Sasaksakin ko ba dapat siya ulit? Nang mahawakan na niya ang piko, sabay saksak sa akin ito sa tiyan gamit ang kanyang mahaba at nakakamatay na mga kuko. Angela! Landon! Sinabi ko na sa'yo na huwag mo akong hahamunin! Demonyo ko! Bitiwan mo si Angela! Mamatay ka na! Napaliyad ako nang biglang hugutin ng aswang ang kamay niya sa katawan ko. Tumayo at lumayo ito sa akin. Doon mas lalong binaril ni Landon ang aswang hanggang sa tamaan niya ito sa dibdib ng ilang beses. Nakatakbo ang aswang palayo. Sa halip na habulin ay nagmamadaling lumapit sa akin si Landon na halos maiyak sa pag-aalala at takot nang makita ang maraming dugo na umaagos sa tiyan ko. Baby! Babe! Tumingin ka sa akin. Babe, may tama ako. Pupunta tayo sa ospital. Kumapit ka sa akin. Angela? Landon? Nasaan kayo? Auntie! Tulong! Si Angela! Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko at tumambad sa akin ang kulay puting kisame. Lumingon ako sa paligid. Nakita ko si Auntie Celia na nag-aayos ng mga pagkain sa mesa. Si Landon naman ay nakatayo at nakaharap sa bintana habang may kausap sa phone. Inaalala ko ang nangyari kagabi. Kinarga ako ni Landon at doon kami sinalubong ni Auntie. Tinakbo nila ako sa ospital. Halos palipa rin niya ang sasakyan habang kami ni Auntie ang nasa likod. Mariin niyang hawak ang tiyan ko gamit ang polo na suot ni Landon para pigilan ang dugong umaagos mula sa sugat ko. Inangat ko ang kamay ko at nakita ko na may nakakabit sa akin na dextrose at isang bag ng dugo na sinasalin sa akin. Landon, gising na si Angela. Ha? Ma, tatawagan kita mamaya. Nagising na po si Angela. Opo. Bye. Babe. Ay, baby. Kumusta ka na? Anong nararamdaman mo? Masakit yung sugat ko. Anong nangyari? Nawalan ka ng malay sa kotse nung malapit na tayo dito sa ospital. Sabi ng mga doktor, medyo malalim daw ang sugat mo. Pero ang magandang balita, wala namang na-damage na organ. Yun lang, maraming dugong nawala sa'yo. Dahil doon kaya nag-50-50 ka. Buti nakakuha ka agad ng dugo sa blood bank. Sandali lang at sabi pala ng doktor na sabihin ko sa nurse kapag nagising ka na. Lalabas muna ako at bibili na rin ako ng makakain. Sige po. Nang maiwan kami sa kwarto at doon lumapit si Landon, kinilikan niya ako ng matagal sa labi. Naupo siya sa gilid ng kama. Niyakap niya ako ng mahigpit. Marahan akong napangiti at hinagod ang likod niya nang marinig ko ang mahinang tunog ng kanyang iyak. Bumaba ang tingin ko sa suot na kwintas ni Landon na may pendant na itim na amulet. Binigay yun ni Auntie Celia sa kanya at katulad din daw ito ng medalyon ng mga albularyo. May naka-engrave na Chinese ang sulat na panlaban o pangontra sa aswang at masamang espiritu. Meron akong ganong kwintas pero para namang nananadya ang pagkakataon na sumalakay ang aswang kung kailan hindi ko yun suot. Naiwan ko to sa gilid ng banyo ng hubarin ko bago maligo. Takot na takot ako. Nakakala ko iiwan mo na ako. Pwede ba yun? Magpapakasal pa tayo. Hindi ko kayang wala ka sa buhay ko, babe. Hindi ko talaga kaya. Hindi mangyayari yun. Tahan ka na, hmm? Okay na ako kaya huwag ka na mag-alala.
Kwentuhan mo na lang ako. Anong sabi ng doktor? Sinabi niyo ba na aswang may gawa sa akin ito? Sinabi ni Auntie, hindi na sila nagulat o kumontra. Mukhang sanay na sila. Dumalaw pala si Dennis kanina habang wala kang malay. Tumawag kasi ako sa kanya para tanungin kung anong itsura ng aswang na pumatay kay Flynn. Kumpirmado. Yun din ang aswang na sumalakay sa atin kagabi. Kailangan mapatay siya. Baka marami na naman siyang biktimahin. Baka kaya ikaw ang tinatarget ng aswang dahil gusto niya magpalahi at tumami ang tulad niya? Yak! Kahit isipin ayoko. Kapag nagkita kami, papatayin ko siya. Hindi ako papayag na makawala siya pagkatapos ng ginawa sa'yo. Nakabalato rin ang nangyari. Lumapit si Uncle Elliot kay Mayor. Kaya bubuo na ulit sila ng team na maghahanap sa aswang. Sa ngayon, ang kailangan mo ay magpagaling. Pero hindi pa tayo makakabalik ng Manila. Dito muna tayo hanggang sa lumakas ka. Okay. Kinabukasan ay pinalabas na rin ako ng mga doktor para sa bahay na magpagaling. Mula nang makauwi ako sa bahay ay nanatili lang ako sa loob ng kwarto. Nakahiga lang sa kama habang si Lando naman ay hindi ako iniiwan. Doon siya nagtatrabaho sa kwarto at binabantayan lang ako. Siya rin ang nagpapaligo at tagalinis ng sugat ko. Nang gabing yun ay hindi ako dalawin ng antok dahil maghapon akong natulog. Habang kausap ko ang mga kaibigan ko sa isang group chat, si Lando naman ay natutulog na. Lumingon ako nang gumalaw siya at yumakap sa akin sabay dilat. Bakit hindi ka pa tulog? Ay, hindi pa ako inaantok eh. Paano ka haantokin? Hawak mo pa yung cellphone mo. Ibaba mo na yan. Matulog ka na. Sungit. Sige na nga. Halika dito. Yakapin kita para antukin ka. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakapikit na ako nang bigla kaming may narinig na malakas na ingay mula sa ibaba. Parang may nahulog na kung ano at nabasag. Sabay kaming dumilat ni Landon at lumingon sa pinto. Pagkatapos ay nagkatinginan kami. Galing sa ibaba. May tao yata. Baka nagising si Auntie Celia? Teka sandali, bababa ako. Baka kung ano nang nangyayari doon eh. Babe, magdala ka ng baril. Baka mamaya aswang yun eh. Sige, dito ka lang. Babalik rin ako agad. Mag-iingat ka. Bumaba ng kama si Landon na dala ang baril, saka agad na bumaba sa sala. Ako naman ay dahan-dahan na bumangon at naupo sa gilid ng kama. Nagulat ako nang bigla lumabas si Auntie Celia mula sa kanyang kwarto. Halatang bagong gising at nagkakamot pa ng ulo. Ano ba yung ingay sa baba? Auntie, nandiyan pala kayo sa kwarto? Akala namin kayo yung tao sa baba kaya bumaba rin si Landon. Kanina pa ako natutulog eh. Sandali nga at susundan ko siya. Sige po. Wala naman tao dito eh. Auntie! Landon! Angela, ano nangyayari? Hindi ko po alam. Nagulat ako nang biglang kusang sumarado ng malakas ang pinto. Sinubukan yun buksan ni Auntie Celia, pero hindi daw niya ito mabuksan at nakalak. Narinig ko pa na sumisigaw siya ng malakas at tinawag si Landon. Samantalang naroon lang ako sa kama at hindi tumatayo. Matapos yun ay nangalisag ang balahibo sa katawan ko nang biglang lumamig ang paligid. Dahan-dahan akong umatras at muling sumampa sa kama nang unti-unting sumulpot sa harapan ko ang multo ng babaeng nakasuot ng damit pangkasal. Sumigaw ako sa takot at sumiksik sa sulok nang lumapit siya sa akin habang nakalutang ang mga paa nito sa sahig. Pinagkatiwalaan ko siya, pero isa siyang traidor! Landon! Angela! Ano nangyayari dyan? Huwag mo ko sasaktan, please! Magbabayan ang nagkasala! Magbabayan ang sino mong pinagkanulo ako sa kamatayan! Sino ka ba? Bakit ka nagpapakita sa akin? Bakit hindi ka matahimik? Bumalik siya. At ikaw ang isusunod niya. Kukunin niya rin ang mahal mo at ikukulong ka rin niya sa kadiliman hanggang sa hindi ka na makahinga. Hindi kita maintindihan. Mag-iingat ka. Angela! Nang biglang bumukas ang pinto, ay agad nawala ang multo. Mabilis na tumakbo palapit sa akin si Landon at mahigpit ako niyakap. Agad lumingon sa paligid si Auntie Celia at pumasok pa sa CR na parang may hinahanap.
Maya-maya ay lumayo sa akin si Landon para tignan kung nasaktan ako. Saan dumaan ang aswang? Hindi aswang ang dumating. Yung multo ng babae nakadamit pang kasal. Ano? May sinabi ba siya sa'yo? Opo, mag-iingat daw ako dahil susunod ako. Kukunin din daw niya ang mahal ko tapos makukulong ako sa dilim. Ha? Hindi pwedeng maulit ang nakaraan. Auntie, ano po ba talaga nangyayari? Bakit ginugulo kami ng multo at aswang? Dahil po ba sa baul na nabili ko? Oo. Ang totoo, Iha, may hindi pa kami nasasabi sa'yo ng uncle mo tungkol sa baul na yan. Ano po yun? Tungkol ito kay Achi at kay Lanfen. Lanfen? Ang aswang na sumalakay sa inyo. Sinundan namin ang tingin si Uncle Elliot habang dinadagdagan ng mga talisman na papel na nakadikit sa labas ng bahay. Matapos yun ay pumasok na siya sa loob at naupo sa tabi ni Auntie Celia. May inabot siya sa amin na picture at doon namin nakita ang larawan ng dalawang babae. Agad kong nakilala ang isa, si Auntie Celia. Pero ang isa ay hindi pamilyar sa akin. Hanggang sa tinuro ni Auntie ang babaeng kasama niya. Siya si Achi o ang ate ko. Gia Shin ang pangalan niya. Siyang totoong kasintahan ni Elliot noon. Parehong may langing inchik ang aming pamilya. Kaya naman walang naging problema nang sila'y umibig sa isa't isa at nagkasundo na magpakasal. Habang inaayos ang kasal namin, hindi ko masabi kay Gia na may ibang babaeng gumugulo sa akin. Sinusundan niya ako kahit saan na parang binabantayan ako. Hanggang sa isang gabi, nag-o-overtime ako sa trabaho. Wala nang mga empleyado doon at nag-iisa na lamang ako. Nagulat na lang ako nang nagawa niyang makapasok sa opisina. Pinakilala niya ang sarili niya. Si Lanfen. Nagtapat siya ng pag-ibig sa akin. Pero tumanggi ako. Nagubad siya sa harapan ko pero sa halip na matukso ay kinaladkad ko siya palabas ng opisina. Mahal ko si Gia at wala akong balak na lokohin siya. Nang tumalikod ako, ay nagbanta si Lanfen. Hindi daw matutuloy ang kasal namin at sa kanya pa rin ako mapupunta. Hindi ko pinansin ang babala niya at iniwan siya doon. Noong araw ng kasal nila, hindi dumating si Achi sa simbahan. Hinanap namin siya pero ang nakita na lang namin ay ang bridal car na ang sakay ay ang driver na patay na at naliligo sa sariling dugo. Mula noon, hindi na namin siya nakita. Nalaman ko na lang na patay na siya nang lumapit kami sa isang manghuhula at espiritista makalipas ang 1 taon ng paghahanap. Nakausap namin ang kanyang kaluluwa at sinabi niya sa amin ang nangyari. Sinabi niya na nilagay siya sa baol na paborito ng tatay namin. Pero maging si Achi ay hindi alam kung saan siya nilibing. Ang sabi ng manghuhula, ang galit na dala ni Achi nang mamatay siya ay naging sumpa sa baol na ito. Itong si Lanfen. Sino ba to? Kaibigan siya ni Achi. Palagi niyang kinukwento sa akin si Lanfen na nakilala niya sa plaza. Pero nung panahon na yun, ay hindi ko pa siya nakikilala. Nang pinagtagpi-tagpi namin ang mga nangyari at kwento sa akin, sinadya ni Lanfen na kaibiganin si Achi para makuha ang loob niya at agawin si Elliot. Makalipas ang ilang linggo, mula nang mawala si Gia, lumapit uli sa akin si Lanfen. Naalala ko kaagad ang banta niya sa akin. Pilit ko siyang pinaamin kung saan niya dinala si Gia. Pero tumawa lang siya ng tumawa. Hanggang sa biglang nagbago ang kanyang anyo. Doon ko nalaman na ang totoo niyang pagkatao. Isa siyang aswang na nambibiktima ng mga kalalakihan. May kakaibang amoy na para sa kanya ang lalaking natitipuhan niya. Kapag kinain niya ang laman loob nito at ininom ang dugo, napapanatili nito ang kanyang kagandahan at kabataan. Nagbibigay din ito ng sapat na lakas sa kanya. Papatayin na dapat niya ako. Pero sumiklab na ang malaking laban ng mga tao sa aswang. Nang gabing iyon ay bumagsak ang buong baryo ng mga aswang at natupok ng apoy
Yun ang lugar kung saan nanggaling si Lanfen. Tumakbo siya para iligtas ang kanyang pamilya. Pero mula noon ay hindi na siya nagpakita. Kaya inaakala namin na namatay na rin siya ng gabing iyon. Nung mahukay ang baol ay agad itong nakilala ni Elliot. Nasagot ang isang tanong na 40 taon ang bumabagabag sa amin. Nasaan ang baol? Saan ito nilibing ni Lanfen? Kung ganon, ang kalansay na nakita doon sa baol ay kay Jiashin. Oo, sa kanya nga. Paano po kayo nakasiguro? Ang wedding gown na suot ng kalagsay. Hindi ko makakalimutan ang ganda ng damit ng pangkasal na iyon. Dahil lalong nahulog ang puso ko sa kanya nang minsan niyang isukat. Saan po galing tong baul na to? Igalo ito ng malapit na kaibigan ni tatay na mula sa China at dinala dito sa Pilipinas. Nagustuhan nito ni Achi dahil sa flauta. Magaling siyang magpatugtog nito at ang patugtugin nito ang palagi niyang libangan. Bago siya nawala ay nauna nang nawala itong baul na ito sa bahay ng tatay ko. Hindi ko alam kung paano nga ito nakuha at nailabas ni Lanfen sa bahay. Siguro may kasabot siya dati sa mga kasambahay namin. Sandali, Auntie. Sabi niyo may sumpa ang baul. Anong mangyayari? Hindi rin namin alam dahil ngayon lang nakita ito mula nang mawala. Ang kaluluwa lang ni Achi ang may sabi sa amin na may sumpa ang baul. Teka, pinatugtog niyo ba ang flauta? Opo, ako isang beses. Isa siguro yon sa dahilan kaya sa iyo nagpapakita si Gia. Una, dahil pinatugtog mo ito. Para mo na rin tinawag ang kaluluwa niya. Pangalawa ay dahil alam niya na maaaring mangyari sa iyo ang nangyari sa amin. Narito siya para protektahan ka at pigilan si Lanfen. Ang lahat ng mga nangyayari ay nagtutugma. Nahukay niyo ang baul. Nagpapakitang kaluluwa ni Achi at bumalik si Lanfen. Isa lang ang naiisip mong dahilan. Si Achi mismo ang gumawa ng lahat ng ito. Alam niya kung kailan babalik at magpapakita si Lanfen. Bumalik siya para maghiganti. Ngayon naman ay mukhang ikaw ang bagong natitipuan niya. Mag-iingat ka. Lalo na ikaw, Angela. Dahil gagawin niya ang lahat para lang mawala ka sa landas niya at maangkin si Landon. Ang amulet na ibinigay ko sa inyo, huwag na huwag niyong huhubarin. Kung lalabas kayo ng bahay, palagi kayong magdala ng armas panlaban sa aswang. Opo. Lumipas ang 3 araw na hindi kami ginugulo ng aswang. Hindi rin nagpapakita sa akin si Gia. Nagdesisyon kami ni Landon na tapusin muna ang problema namin sa aswang habang naroon kami kung saan kasama namin si Auntie Celia at Uncle Elliot. Sa mga ganitong pagkakataon na pareho kaming walang alam sa mga supernatural na bagay, mas mabuting naroon kami para magabayan ang mga taong may malawak na kaalaman tungkol dito. Ayaw ni Landon na bumalik kami sa Maynila na may posibilidad na masundan kami ng aswang. Nang araw na yon, naroon kaming 2 sa garden. Nagpapalipas ng oras habang nagbabasa hanggang sa lumabas si Auntie at inutusan si Landon. Landon, anak, makikibili nga ng gatas ni Ibap sa tindahan. Yung malaki, ha? Etong pera. Sige po. Babe, sandali lang ha. Okay, pagbalik mo akyat tayo sa kwarto. Sige, mabilis lang to. Teka, tanawin nga kita. Baka may umaswang sa'yo eh. Tumayo ako at lumabas sa gate. Saka siya sinundan ng tingin. Samantala ng sandaling yon ay mabilis lang na nakarating si Landon sa tindahan. Nang makabili ng gatas ay agad din siyang bumalik. Nang makalapit ay inabot niya ang binili kay Auntie na naghihintay sa kanya doon sa may gate kasama ko. Papasok na dapat kami nang may isang babae ang lumabas sa likod ng isang puno. Ngumiti ito kay Landon na para bang matagal na silang magkakilala. Sino yon? Siya yung sinabi ko na muntik masagasaan ng isang beses. Siya ba yung dating nakita natin na nakatayo din dito sa harap ng bahay? Oo, siya nga. Okay lang ba akong kausapin ko? Sige, huwag ka magtatagal ha. Yes, babe. Sumunod si Landon nang tumawid si Beatrice at pumunta sa isang puno.
Ngumiti daw ito ng pagkatamis-tamis. Napansin din daw niya na bihis ito at naka-makeup na parang sadyang nagayos. Habang si Lando naman ay casual lang nang ngumiti sa babae. Sa kanyang paningin ay ordinaryo lang ito at walang dating. Hi. Beatrice, tama? Oo. Ako yung muntik masagasaan ilang araw na nakakalipas. Tinulungan mo pa nga ako eh. Oo nga. Ikaw yon. Naalala ko na. May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang sana makipagkwentuhan. Alam mo, gwapo ka na noong naliligo ka sa pawis, pero mas gwapo ka kapag malinis ang itsura mo. Anong pabango mo? Naaamoy ko kasi hanggang dito. Thank you, pero wala akong gamit ng pabango. Sige, dito na ako. Hindi kasi ako pwedeng magtagal eh. Uy, sandali lang. Ikaw naman lagi ka nagmamadali. Mag-usap pa tayo. Pasensya na, pero magagalit ang fiancé ko. Fiancé? Ikakasal ka na? Oo, sige. Tumingin ka sa mata ko. Ganyan na. Sa akin lang ang tingin mo, Landon. Ngayon, gusto kong sumunod ka sa akin. Oo. Makinig ka sa sasabihin ko. Mula sa araw na ito, ay hihiwalayan mo si Angela. Aatras ka sa kasal at sasama ka sa akin. Oo. Mula sa araw na ito, ay pag-aari na kita. Naiintindihan mo? Sa tingin mo talaga maloloko mo ko? Paano nangyari to? Ako naman ang hahadlang sa plano mo dahil hindi ako magiging katulad ni Auntie Chia. Agad kaming kinutuban ni Lando nang makita ang babae. Tumugma ang pattern ng mga biglang pagsulpot nito sa mga oras at araw na nasa labas si Landon sa mga kwento ni Uncle at Auntie tungkol sa aswang. Walang salita. Hindi na namin kailangan sabihin ang gagawin. Isang tingin pa lang ay alam ko na ang balak nito, kaya tinawag ko agad si Auntie at Uncle na kasama namin sa bahay. Nang maibigay sa akin ang patalim, ay agad akong pumunta sa dalawa. Pero dumaan ako sa likod kung saan hindi ako makikita ng aswang. Mula sa likod ng puno ay bigla akong lumabas, sabay saksak sa leeg nito gamit ang patalim na bigay ni Uncle Elliot. Gawa daw yun sa tanso at metal na pinahiran ng langis. May orasyon ng isang magaling na mananambal at may laman ng mabisang pangontra sa aswang. Biglang sumirit ang dugo nito, kaya nahawakan yun ni Beatrice. Pagkatapos ay sinundan pa yun ni Lando ng isa pang saksak sa dibdib. Paano nangyari to? Paano? Simple. Dahil hindi kami tangagaya ng inaakala mo. Nagkamali ka ng lalaking biniktima. Walang sino man ang makakasira sa pagmamahal ko kay Angela. Kahit na ikaw na demonyo! Lanfel, Elliot! Mahigit 40 taon kong hinintay ang araw na to. Na makaharap ka at pagbayarin ka sa ginawa mo kay Achi. Demonyo ka nga. Sa kabila ng kabutihan niya sa'yo, nagawa mo siyang patayin para lang agawin ang taong mahal niya. Hindi ba dapat ay matuwa ka sa ginawa ko? Hindi ba't ikaw ang unang nagmahal kay Elliot? Pero hindi niya nasuklihan ang pagmamahal na yon. Sa halip ay si Zia ang minahal niya. Huwag mong idamay si Celia dito. Huwag! Huwag! Sinira mo ang buhay naming lahat. Ngayon, gusto mong igaya sa amin ang buhay ng mga batang ito? Hindi ako makapapayag! Lumayo ka sa akin! Sinubukan tumakas ni Beatrice. Kahit patuloy na umaagos ang dugo ay nagpumilit siyang lumakad palayo. Hanggang sa halos gumapang na siya sa damuhan. Mula sa pagiging aswang ay bumalik ang anyo niya bilang tao. Tapos ay muling bumalik sa aswang. Galit na galit si Uncle Elliot at sinundan si Beatrice. Mula sa kaluban ay binunot niya ang itak. Pagkatapos ay sinaksak ng mariin sa likod ng aswang. Huwag! Para sa mga buhay na sinira mo,
dahil sa kasakiman mo. Masunog ka sa impyerno dahil doon ka na mamagay. Matapos silahin ang zipper ng luggage namin at tuluyan yung maisara, ay tinayo na yun ni Landon at pinwesto sa isang tabi. Nakahanda na ang gamit namin. Bukas ng hapon ang flight namin pabalik ng Maynila. Patay na ang aswang. Tinapon na nila ito sa bangin. Wala nang manggugulo sa amin. Hindi na rin naman nagpakita sa akin si Gia. Siguro ay matatahimik na kami. Ang baul na naging punot dulo ng lahat ng gulo sa bahay namin nitong mga nakaraang araw ay iiwan namin kay Auntie Celia. Nagdesisyon kami na ibalik yon sa ancestral house nila kung saan yun nararapat. Ready ka lang bumalik? Matagal na. Kung pwede nga lang umalis ngayon din eh. May 1 week pa akong natitirang leave. Bago talagang bumalik sa trabaho. Bakasyon tayo, babe. Para lang maalis ang stress natin dahil sa mga nangyari. Saan tayo pupunta? Ikaw, saan mo gusto? Beach? Amanpulo? Oh my God, babe, yes! Sige. Magpapabook na ako agad ng flight sa isang araw. Tapos magpapareserve na ako ng hotel. Ako na sa hotel. Okay. Ay, babe. Tingnan mo yung dalawa, oh. Aba, mukhang may magkakabalikan na. Mula sa bintana doon sa kwarto namin ay natanaw namin si Uncle at Auntie na tila masinsinan na nag-uusap sa hardin. Kinilig kami ni Lando nang hawakan ni Uncle ang kamay ni Auntie. Ngumiti naman ang huli at hinaplos ang pisngi ng asawa. Lalo kaming kinilig nang halikan nila sa labi ang isa't isa. Oh my gosh, sila na ulit. Paano ba sila nagkahiwalay? Tinanong ko na rin yan. Pero ang kwento ni Auntie sa akin kahapon, nung mawala si Auntie Gia, makalipas sa 5 taon, sila na ni Uncle Elliot ang pinagkasundot nagpakasal. Okay naman daw noong unang pagsasama nila, hanggang sa makalipas ng 10 taon na hindi sila nabiyayaan ng anak. Inamin ni Uncle na si Auntie Gia pa rin ang mahal niya, sa kabila ng matagal ng panahon ang lumipas. Kaya pinakawalan niya si Uncle. Mula daw noon, naghiwalay na sila. Pero never nila sinubukan magpaanal ng kasal. So technically, mag-asawa pa rin sila. At least, ngayon hindi na mag-iisa dito si Auntie. Halika, makichismis tayo sa baba. Babe, huwag kang tumakbo. Yung sugat mo, sariwa pa yun sa loob. Nagmamadali kaming bumaba at pumunta sa isang bintana kung saan naririnig namin ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi mawala ang ngiti namin. Napuno ang puso namin ng saya dahil sa kabila ng masalimuot na pangyayari sa kanilang buhay, natagpuan pa rin nila ang kaligayahan sa piling ng isa't isa. Patawarin mo ko sa mga pagkukulang ko, Celia. Alam ko na nasaktan kita. Hindi ko sinasadya. Mali na ginamit kita para lang kalimutan ko noon si Gia. Alam ko rin na matatanda na tayo, pero sana'y hindi pa huli ang lahat. Pagsimula tayo uli. Pero ang akala ko hindi akong mahal mo. Nagkamali ako. Ang akala ko ng mga panahon na iyon ay mahal ko pa si Gia. Pero nang makipag-iwalay ka sa akin, doon ko lang napagtanto na natutunan na pala kitang mahalin. Pero huli na, hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Naging duwag ako. Natakot ako na kapag nagtapat ako ay hindi mo ako tanggapin. Dahil ang akala ko, galit ka sa akin. Kaya ba nang lumipat ako dito, sumunod ka rin? Oo. Gusto ko ay patuloy kitang nakikita. Nakabantay sa'yo. Mahal kita, Celia. Sana'y tanggapin mo pa rin ako sa buhay mo. Mahal pa rin kita, Elliot. Kahit kailan, hindi ako nagalit sa iyo dahil naiintindihan kita. Ngayon, ay itatama ko na ang lahat. Nang gabing yun ay naghanda ng espesyal na hapunan si Auntie Celia. Una dahil babalik na kami ng Manila bukas. Pangalawa ay para ipagdiwang ang pagbabalikan nila ni Uncle. Hindi pa rin namin maiwasan kiligit kapag nakikita namin na naglalambingan ng dalawa. Ang cute nilang panoorin dahil
Para silang bumalik sa pagiging teenagers. Kami naman ni Landon ay excited na rin sa bakasyon namin sa Amanpulo. Bukas na ang alis ninyo. Gaano katagal na naman kaya ang bibilangin bago namin kayo makita uli ng auntie nyo? Sa kasal namin, Uncle, nakalimutan niyo na? Sa isang buwan na yun. Pagpasensya nyo na itong uncle nyo at ulyanin na. Ulyanin ka dyan. Hoy, hindi pa ako matanda. Paano yan mamaya? Di mainit ulit ang gabi ninyo. Ikaw talagang bata ko. Napakapilyo mo. Kaya pa ba, Uncle? Ay, kayang-kaya. Kalabaw lang naman ang kumakalog ang tuhod. Kaya kayo, magtakip kayo ng tenga mamaya, ha? He! Nakakahiya naman sa mga bata. Kung ano-anong sinasabi mo. Tao po. Angela? Tao po. Si Dennis yun, ha? Ang akala ko umuwi na siya ng Maynila. Yun din ang akala ko eh. Sandali nga, lalabas lang ako. Agad kaming tumayo ni Landon. Sumilip pa siya sa bintana at nakita si Dennis na nakatayo sa harap ng gate sa labas ng bakuran. Ngunit nang buksan namin ang pinto, nagulat kami at nagtaka dahil naroon na agad si Dennis sa harap namin. Kaya agad kong binuksan ang screen door. Kumunot ang noo ko nang makita siya. Isang nakakatakot na ngisi ang sinalubong niya sa amin. May kakaiba sa mga mata niya at sa klase ng kanyang ngiti. Nakakatakot, nakakakilabot at parang hindi si Dennis ang kaharap ko. Magandang gabi, Angela. Anong ginagawa mo dito? Tsaka paano ka nakalapit dito ng ganung kabilis? Akala ko bumalik ka na sa Maynila. Hindi na ako aalis dito. Nagdesisyon na ako na dito na maninirahan. At mula ngayon, ay palagi na lang ako nasa paligid mo at babantayan kita. Pare, lasing ka ba? Ang mabuti pa, umuwi ka na lang. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Umuwi ka na. Mukhang wala ka sa sarili mo eh. Umuwi ka na, pare. Akmang isasarado ko na ang screen nang bigla yung hawakan ni Dennis at sa pilitang binuksan. Bigla kong hinila ni Landon palayo at tinago sa kanyang likuran. Umatras kami agad. Napatayo si Uncle Elliot at Auntie Celia. Na mga sandaling yun ay unti-unting nanlilisik ang mga mata niya. Ngumisi na parang demonyo. Nakaramdam ako ng matinding takot dahil parang hindi na si Dennis ang kaharap ko. Hanggang sa nakumpirma ko ang aking hinala nang unti-unting magbago ang anyo niya at naging aswang. Bigla ko naalala ang talisman. Nagawa nitong makapasok dahil inalis na nga pala namin yun matapos mapatay si Lanfen. Para ano bang nangyayari? Bakit ka nagkaganyan, Dennis? Narito ako para bawiin ang inagaw mo. Pare, gumising ka! Huwag kang magpagamit sa aswang! Huli na ang lahat. Huwag kang lalapit. Ayokong saktan ka. Mas mabuti pa na umalis ka na at magpakalayo-layo ka para wala kang masaktan na inosenteng tao. Gaya ng sinabi ko, huli na ang lahat para dyan. Dahil hindi ko na mapigilan ang sarili kong mauhaw at magutom sa laman ng tao. Hindi ikaw to, Dennis. Maawa ka. Hindi sila pagkain. Tao sila. Kami. Wala akong pakialam sa ibang tao. Isa lang ang gusto ko. Ang bumalik ka sa akin. Sinasayang mong oras mo dito. Kaya umalis ka na. Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Kung hindi rin lang siya mapupunta sa akin, magsama-sama na lang tayo sa impyerno! Landon! Unti-unting nagbago ang anyo ni Dennis at naging aswang. Nangilabot ako sa kanyang itsura dahil halos hindi ko na siya makilala. Tinubuan siya ng maraming balahibo sa mukha. Nagkaroon siya ng matalas na pangil at humaba ang kanyang mga kuko na isang tingin pa lang ay alam ko na maaaring makapatay ng tao. At ang mga mata niya, gaya ng sa aswang na si Lanfen. Nang sumugod si Dennis, ay bigla akong tinulak ni Landon palayo. Mabilis siyang umatras hanggang sa na-corner sa pader habang nakikipagpambuno kay Dennis. Sinubukan niyang saksakin ito gamit ang matalas na kuko pero agad nahawakan ng kamay nito. Hindi mo siya masasaktan kahit dulo ng daliri niya! Matagal na akong nagpipigil ng galit sa'yo. Dahil sa'yo, kaya lalo akong nawala ng pagkakataon
para maibalik si Angela sa buhay ko. Uulitin kong sinabi ko sa'yo noon. Hindi ko na problema kung hindi ka naging mabuti sa kanya. Kaya siya nawala sa'yo. At hindi siya isang bagay na pwede mong ipamigay at bawiin kahit anong oras sa gusto mo. Ayop ka! Ikaw ang uunahin kong patayin! Lumayas ka sa pamamahay na ito, aswang! Malakas na sinipa ni Lando ng aswang sa tiyan. Nang bahagyang makalayo ay hinawakan niya ito sa ulo, sa katinuhod ng malakas sa mukha. Nang matumba ang aswang, ay doon ko nagmamadaling binigay ang patalim na kinuha ko kanina nang itulak ako ni Landon palayo. Bago pa makasugod sa kanya si Dennis, ay inunahan niya ito at agad sinaksak sa dibdib. Sinundan pa yon ng isa pang saksak sa likod mula ni Uncle Elliot. Maya-maya ay halos gumagapang ito lumabas ng bahay hanggang sa makarating sa bakuran. Doon unti-unting bumalik sa dati ang anyo niya. Nagtaka kami nang mula sa labas ay may inabot sa akin si Dennis. Angela, Dennis, bakit ka nagkaganito? Anong nangyari? yung babaeng pumatay kay Flynn. Natagpuan niya ako. Kinagat niya ako at ganito lang nangyari sa akin. Naging aswang ako. Siyang nag-utos sa akin na patayin ako. Paano mangyayari yun? Patay na siya! Buhay siya. Nung araw na sinubukan niyo siyang patayin, nasa malapit lang ako. Sinundan ko kayo kung saan niyo siya tinapon at niligtas ko siya. Kumagaling siya sa mga sugat niya. Kapag nakakauwi ang aswang na yun sa bahay niya, etong batong ito ang nakikita ko na pinapahid niyo sa sugat niya. Pagkatapos, kumagaling na siya. Kailangang basagin ang bato na to para hindi na siya gumaling sa mga sugat niya. Sandali, kukuha ko ng martilyo. Pasensya ka na pare. Kailangan namin gawin ito para protektahan si Angela. Hindi. Salamat. Dahil tinapos mo ang paghihirap ko. Ayokong maging aswang. Angela, etong mga listahan ng mga koleksyon ko. Kunin mo. Itago mo. Iniiwan ko na sa'yo. Gusto ko na sunugin yung katawan ko. At ilagay ang abo ko sa tabi ng mga magulang ko. Dennis, I'm sorry. Tawarin mo rin ako sa mga naging pagkukulang ko noon. Ito ang sulat. Kunin mo. Diyan mo ibigay ang mga maiiwan kong pera sa bangko. Magpahinga ka na, Dennis. Namatay si Dennis ng gabing yun. Ang galit na aswang na inakala ko'y unti-unti ko nang tinalikuran ay muling nabuhay. Hindi ko matanggap na pati si Dennis dinamay ng aswang na yun. Hindi pa man din nagtatagal, isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa likod ng isang malaking puno. Lanfen, buhay ka nga. At anong akala mo? Mapapatay niyo ako ng ganun lang? Hindi ako pipitsugang aswang kung yan ang inaakala niyo. At nagbalik ako para kunin ang naiwan ko. Di ba, Landon? Demonyo ka nga! Pati si Dennis ay dinamay mo! Dahil wala akong laruan! Kinailangan ko siya dahil nalulungkot ako. Dahil kailangan may magbigay ng pangangailangan ko. Kaya lang, mahinang nilalang. Malambot pa rin ang puso ng ungas. Pinapangako ko sa'yo, hindi lilipas ang gabing ito na hindi ka mamamatay. Dahil ang batong nagpapagaling sa'yo ay hindi mo na magagamit.
Anong ibig mong sabihin? Hindi! Ang puting mutya ko! Paano? Si Dennis mismo nagbigay sa amin! Ito ang puting butya mo. Tingnan natin kung mapakinabangan mo pa. May binato si Auntie na nakabilog na panyo sa aswang. Nang buksan ito yon, biglang nanlisik lalo ang mga mata niya. Sa galit nang makita na ang laman ng panyo ay ang batong binigay ni Dennis. Tuluyan na palayo ang dinurog ni Uncle Elliot. Ngayon ay hindi na niya yun magagamit ng aswang kapag nasugatan siya. Mga walang iya kayo! Anong ginawa nyo? Magbabayad kayong lahat! Saan ka pupunta? Anong ginagawa mo dito? Hindi ito totoo! Patay ka na! Nandito ako para sunduin ka! Wala akong alam sa sinabi mo! Ang dali mo naman makalimot. Gusto mo ipaalala ko sa'yo? Hinarang mong sinasakyan ko. Pinatay mo ang driver tapos ay hinila mo ako palabas. Dinala mo ako sa bundok at may pinupukang malaking bato sa akin. Nang mahilo ako at manghina, tinulak mo ako sa loob ng baul. Pilit mo akong pinagkasya sa loob at kinandado ito para hindi ako makalabas. Hindi ako makahinga sa loob. Mainit. Wala akong ibang kapiling kung hindi ang aking plauta. Ito ang kasama ko hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Pinatay mo na lang sana ako ng mga kuko mo ang kinain ng lamang loob ko. Pero napakalupit mo. Unti-unti mo akong pinatay sa loob ng masakit na baol na yan. Hindi! Hindi ito totoo! Malungkot sa loob ng baol, Lanfen. Ayoko nang mag-isa. Gusto ko na may kasama. Wala akong makausap kung hindi ang plauta ko. Kailangan samahan mo ako! Ayoko! Itaan mo ako! Lumayo ka sa akin! Bakit? Natatakot ka? Natatakot ka? Ano sa tingin mo ang naramdaman ko nung kinulong mo ako doon at nilibing ng buhay sa kailalim-laliman ng lupa? Traidor! Ikaw ang pumatay sa akin! Auntie, anong nangyayari? Umatras kayo. Ngayon ay hindi niyo nalaban to. Hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo. Minahal kita na parang isang tunay na kapatid. Binigay ko sa'yo ang lahat. Lahat ng meron ako ay binabahagi ko sa'yo. Pero ipinagkanulo mo ako sa kamatayan. Pinatay mo ako para lang makuha ang lalaking pinakamamahal ko. At bago ako malagutan ng hininga sa loob ng baul na yon, ipinangako ko sa sarili ko na babalik ako at sisingilin ka sa lahat ng kasalanan mo sa akin! Huwag! Huwag maawa ka! Biglang kumalma ang hangin matapos ang nakakakilabot na sigaw ni Auntie Gia. Maya-maya ay lumabas si Uncle na tinutulak ang baul palabas. Tatakbo sana si Beatrice, pero bigla itong huminto nang umangat ang kamay ni Auntie Gia. Mahigpit niyang sinakalang aswang ng matagal na sandali na halos mapugto ang hininga nito. Pagkatapos ay binitawan nito. Mula sa baul ay kinuha ni Auntie Gia ang flute. Pagkatapos ay pumikit siya at pinatugtog yun. Isang nakakakilabot na musika mula sa plauta ang narinig namin. Habang nagpapatugtog si Auntie Gia ay muling humangin. Mabagal at marahan nung una hanggang sa unti-unting lumakas. Napayakap kami ni Landon sa isa't isa at umatras. Hanggang sa isang itim na usok ang lumabas mula sa baul. Babe, tingnan mo. May usok na lumabas. Ano nangyari? Ang kamatayan. Ang sumpa ng baol. Yan ang sumpa. Gaya na sinabi ni Achi kanina. Sumumpa siya sa baol bago siya namatay na babalik siya para maghiganti. Ito na ang sumpa na sinasabi niya. Ang singilin ng kamatayan ang pumatay sa kanya. Achi! Wala na kayong dapat ipangamba. Tapos na ang lahat. Kunin ninyo ang kanyang katawan at sunugin. Achi, patawarin mo ko. Hindi, Celia. Ako ang patawarin mo. Hindi ko alam na nasaktan pala kita. Hindi ko alam na may nararamdaman ka rin para sa kanya. Elliot, ikaw nang bahala sa kapatid ko. Ipanatag mo na ang kalooban mo. Ako na ang bahala sa lahat. Angela, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makakamit ang hustisya. Magpahinga na po kayo, Auntie Gia. Ang usok na nagmula sa baul ay bumalot sa buong katawan ng aswang para siyang ginapos. Pagkatapos ay pumasok sa bibig nito ang usok.
Nangisay ito habang nakahandusay sa lupa. Maya-maya ay bigla na lang itong hindi gumalaw at namatay na dilat ang mata. Kasabay ng unti-unting pagpayapa ng kapaligiran. Lumipas ang 1 buwan at sa wakas ay naganap na ang kasal namin ni Landon. Kasama ang mga pamilya at malalapit naming kaibigan. Naging saksi sila sa pinakamahalagang araw ng buhay namin. Hindi naging madali ang lahat ng pinagdaanan namin, lalo na nitong nakalipas na buwan. Pero sadyang mahiwaga ang buhay at kay buti ng Diyos. Sa kabila ng lahat ay hindi niya kami pinabayaan. Sa pamamagitan ni Auntie Gia ay pinrotektahan niya kami laban sa masamang banta ng aswang. Lumingon ako sa paligid at natawa nang sabay-sabay patunogin ng mga bisita ang kanilang mga baso at malakas kaming kinantsawan. I love you, Mrs. Dizon. I love you more. Congratulations! Paano ba yan? Final na to. Official na. Wala nang iyawan. Baka ikaw dyan ang umayaw kapag nakakita ka ng kasing ganda ni Beatrice. Sa kanya nga, hindi kita pinagpalit eh. Sa iba pa? Nangako ako sa iyo kanina sa harap ng Diyos na ikaw lang habang buhay. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ang ibinigay niya sa akin. Ako rin. Ikaw lang ang pinakamamahal ko. Matapos ang nakakapangilabot na gabing yon, ay muling pinahukay ni Auntie Celia at Uncle Elliot ang mga buto ni Auntie Gia mula sa lugar kung saan ito pinalibing ni Flynn. Pagkatapos ay inilibing nila ito ng maayos sa tabi ng puntod ng kanilang mga magulang. Ang mga naiwan naman ni Dennis ay agad kong inayos. Ang mga koleksyon nila ng mga art pieces at napagdesisyonan ko na ilagay sa museum na pag-aari ng pamilya namin. Matapos ang naranasan namin sa aswang at kay Auntie Gia, isa lang ang natutunan ko na dadalhin ko habang buhay. Minsan, kahit anong kabaitan ang ipakita mo sa iyong kapwa, makatatagpo ka ng mga taong gaya ni Beatrice o Lanfen na sisirain ang buong tiwala mo. Nasa iyo na kung paano at kailan mo ibibigay sa kanya ang kapatawaran. Ang bawat bagay na meron man tayo, baul man ito o kung ano paman, antigo man o hindi, lahat ay may nakatagong kwento. Lahat ay may kalakip na lihim. Ingatan natin ito at alagaan dahil hindi natin alam na baka may espiritu na pala tayong nagagambala. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nagmamahal, Angela.